Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Labi ni Rene Baterbonia nadala na sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Habang si Coach Tab Baldwin nag-resign na at no-show sa Sapina. Pangulong Bongbong Marcos tumawag na ng special session sa Senado. Mag-o-over the bakod na raw ba si Senator Joel Villanueva para makapagtalaga na ng Senate President? Lalaking nanutok ng baril sa motorista na pahagulgol sa presscon. Tauhan pa pala siya ng Napolcom. News 5 exclusive, government housing project sa Dinalupihan, Bataan na uwi sa Girian at Sigawan dahil sa tangkang pagputol ng higit 100 puno. Mga scalper o yung mga namamakyaw ng concert tickets para ibenta ng mas mahal gusto nang ipagbawal. At wrestler na si John Cena posibleng mapanood sa hit K-drama na Teach You a Lesson 2. Inuwi na sa Agusan del Sur ang labi ni Rene Baterbonia habang si Coach Tab Baldwin nag-resign na bilang head coach ng Ateneo. Tinitignan na rin ng PNP-CIDG ang anggulong homicide at hazing sa pagkamatay ni Baterbonia at Divine Adili. Aniya sa Frontline sa balita si Bilal Montalvo ng News 5 Mindanao. Puno ng suporta at pagmamahal ang bumungad sa funeral convoy ni Rene Bobet Baterbonia sa Trento, Agusan del Sur. Halos hindi makausad ang sasakyan. Bagamat matamlay, kinamayan pa rin sila ng ina ni Bobet na si Rovilyn. 8 araw ibuborol si Bobet sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur bago ilibing sa June 24. Ito ang mga bus na kasali sa funeral convoy ng Yumaong Ateneo student athlete na si Rene Bobet Baterbonia papunta sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Sakay nito ang kanyang mga bulaklak at miyembro ng kanyang pamilya. Hanggang sa Davao del Norte, kitang-kita na ang pagmamahal ng mga residente kay Bobet. Ngadto mi diri para matan-aw mag-atang siya. Gikan nyo sa mong kasing-kasing support. Kahit sa kalsada papuntang Agusan del Sur, marami pa rin ang nag-aabang kay Bobet. Una nang inanunsyo ng Ateneo de Davao na bibigyan nila ng full scholarship ang 6 na kapatid ni Rene. Nagbitiw naman na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin kasunod ng pagkalunod ng student athletes na sina Bobet at Divine Adili. Nag-resign na rin ang team manager nilang si Epo Kimpo. As we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols. We are truly sorry for missteps which have caused further pain to the community, and we will work hard to rebuild your trust. Iniimbestigahan na rin ito ng PNP-CIDG. Homicide o hazing ang isa sa mga tinitingnang anggulo. Among the possible nito is the forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Hindi naman sumipot si Baldwin matapos isabpina ng DOLE kaugnay ng kanyang Alien Employment Certificate. Ang dahilan, masama raw ang pakiramdam, sabi ng abogado niya. Pinasabpina na rin siya ng NBI at DILG. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Pupunin lang namin talaga kung ano nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Pagkatapos manutok ng baril at matunton, umiyak sa press conference ang isang lalaking nasangkot sa road rage. Napagalaman pang tauhan siya ng Napolcom. Yan at iba pa sa Frontline report ni Mobile Journal Alexis Sebue. Para po sa aking pamilya. Na siya unang nakaramdam ng bigat ng aking pagkakamali. Matapos, masakit para sa akin na dahil sa ating bugso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan at nakasunas kayo ng pag-alala ay katabi na ng aking pagpupula. Di niyo ako hindi.
Napahagulgol ang lalaki niya nang iharap sa media matapos manutok ng baril sa nakagit-kita niyang TNVS driver. Bumaba siya ng sasakyan, dala-dala na yung slim bag niya. Hindi namin alam na may baril pala siya doon. Pinulungan ako. Nang sabi niya, gusto mo, itumba na kaya dyan. Nasa po sa video ang aktwal na paghuli sa kanya ng mga pulis sa EDSA Ortigas. Nakuha sa kanya ang baril. Napag-alamang nakainom siya at napag-alamang din isa pala siyang inspektor ng National Police Commission o NAPOLCOM. Naikumpit yan, pansin, at hindi ng kapatawaran yung naganap na insidente sa kalsada, naipitag pumipangabot ang aking pinakamalalim na kauman sa inyo at ang sa inyong pamilya. Nirelieve na siya sa pwesto habang gumugulo ang investigasyon. Dito naman sa Marikina, Fast and Furious ang pagtakbo ng isang jeepney driver. Deadma siya kahit sumisigaw na ang kanyang mga pasahero, kabilang mga senior at estudyante. Merong nagmamakaawa at meron pang umiiyak. Tinatakbuhan pala ng driver ang mga tauhan ng LTO pero naabutan siya nito. Ang ending, inimpound na ang jeep at nahaharap ang driver nito sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nabundol ng pick-up ang dalawang sakay ng motorsiklo sa Cebu City. Nasa pulian sa video at isa ang dead on the spot. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa dashcam video na ito nitong Sabado ng hapon sa South Road Property sa Cebu City, makikitang nag-U-turn ang motorsiklong may dalawang sakay nang biglang hindi na nakita sa video ang mga sumunod na nangyari pero nabangga ng pick-up ang rider at kanyang angkas. Sa hiwalay na video, kitang nakahandusay na ang rider sa tabi ng pick-up. Dead on the spot siya matapos magtamo ng matinding pinsala sa ulo, tagiliran at paa. Habang ang kanyang back ride ay nadala pa sa ospital pero namatay rin. Ayon sa misis sa nasawing rider, nakainom ang 23 years old na pick-up driver at paso na rin daw ang lisensya nito. Nakulong siya pero nakapagpiansa rin. Sa tinuod ng gusto, kung mag-file naman sa wangga, pag may nag-anan siya, magpiansa ba sila niya. So, hindi na namakuha ng kuwan sa kuna. Ako na lang yung dawaton. Ngayon, anay nahitabo. Sa huli, nauwian sa arigluhan. Wala namang pahayag pa ang mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Hindi na raw delulu dahil magkakalaman na sa Miyerkules kung magkakaroon na ba ng bagong Senate President. Nagpatawag na kasi ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para matuldukan ang agawan ng posisyon. Natong report ni Mian Los Baños. Hindi po ito panahon ng kampihan. Hindi po pwedeng puro away na lang. Nangako si Senator Joel Villanueva na dadalo sakaling magka-special session sa Senado para talakayin ng ilang natenggang trabaho. Kasama si Villanueva sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano nang i-boycott ang sesyon sa Senado matapos arestuin Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa mga kasong plunder at graft sa issue ng flood control scandal. Ang tanong ngayon, si Villanueva na ba ang kukumpleto sa Gatchalian Block para makapagtalaga na ng bagong Senate President? Ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang commitment Senator Joel pero hiling niya, Sana nga, ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Una nang sinabi ni Senator Erwin na may isang senador ang napipressure sa simbahan at posibleng lumipat sa Gatchalian Block. Ang ama ni Senator Joel na si Jesus is Lord Church Worldwide founder, bishop at si BAC Party List Representative Eddie Villanueva, pinayuhan ang kanyang anak. Sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka. At eto na nga, nagpatawag na ng special session sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos sa Miyerkules, June 17. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Sa naturang sesyon, may posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. 13 ang kailangang boto para dito. Pero hindi pa malinaw kung mag-o-over the bakod si Villanueva na naka-heart-to-heart talk daw ni Senator Cayetano. I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga
Si Senador Ping Lacson naman umaasang mawawala na ang anyay mga delulu sa Senado oras na magkaroon na ng special session. Iminungkahi naman ni Senator Ping Lacson na payagang dumalo sa impeachment trial ang nakakulong na mga senador. Yun nga lang daw parang hindi magandang tignan na Senator Judge sila sa umaga tapos preso sa gabi. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Si Senator Bato de la Rosa nagtatago pa rin bagamat nagsuko na siya ng 20 baril niya sa PNP. Habang si Senator Jinggoy Estrada nakakulong ngayon para sa kasong graft at plunder tungkol sa flood control scandal. Ang pangamba ni Senator Ping Lacson, paano na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung madadagdagan ang mga senador na maaaresto? Sa ilalim kasi ng plunder law at anti-graft law, ang mga inaakusahang opisyal ay suspendido sa pagiging senador. Suhestyon ni Lacson, suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge. Payagan din daw makadalo sa paglilitis ang mga nakadetain na senador. Yun nga lang parang di magandang tignan na senator judges sa umaga tapos bilanggo sa gabi. Ang mungkahi ni Lacson, tinabla ng isang eksperto sa saligang batas. Policy ho yun, mali. Hindi ho tamang sabihin, pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension. Kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Ganyan din ang pananaw ng House Lead Prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro. Hindi rin daw dapat ibilang ang boto ng mga hindi makadadalo. This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Samantalang ang House Prosecutor din na si Congressman Terry Ridon, walang nakikitang problema kahit pa bumoto yung mga nakakulong na senador. They're free to make their own rules among senator judges. Samantala, naisumite na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Mismong si Secretary General Sheloy Garapil ang nagdala nito. Ayon kay Congresswoman Luistro, hindi bababa sa 30 mga testigo ang isinumite nila. Kabilang na riyan ang reserved witnesses gaya ng mga bank representatives, gayon din ang mga hostile witnesses mula DepEd at OVP. Ngayong nagpatawag ng special session ang Pangulo, naniniwala ang House Prosecution Panel na dapat iprioridad ng Senado ang pag-aayos sa kanilang gusot, lalo na ang pag-elect ng Senate President bago ang impeachment trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Humantong sa Grian ang tangkang putulin ng higit 100 puno sa Bataan para lamang po sa isang housing project. Ang ilang residente, niyakap ang mga puno para hindi ito putulin. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel, exclusive. Sa mga eksklusibong video na nakuha ng News 5, makikita ang mainit na tensyon sa barangay Pinulot sa Dinalupihan, Bataan habang isinasagawa ang pagputol ng mga puno para bigyang daan ang isang government housing project. Tinangkang pigilan ng ilang nagpakilalang residente ang operasyon. May nagsubok pang agawin ng chainsaw ng mga manggagawa, habang ang iba yumakap sa mga puno para hindi ito maputol. Utusan niya ng mga anak niya. Ano yung nakayakap niya? Hindi makakat kasi nakayakap sila. Ayon sa mga pulis, may mga nambato umano sa kanilang tauhan at may ilang nakitang may dalang itak. Giit naman ng mga nagpoprotesta, tutol sila dahil sa umano'y land grabbing. Pero ayon sa LGU, walang naipakitang dokumentong magpapatunay na pagmamayari ng naturang grupo ang lupain. Dagdag pa ng pamahalang lokal, may permit mula sa DNR ang proyekto, kasama ang pagputol ng halos 130 puno. Kamakailan din, nag-viral ang video ng umano'y pangaharas sa isang DNR personnel na nag-inspeksyon sa lugar. Papicture na lang po ng ID, sir. Sasabihin ko na lang. Hindi po, papicture na lang po ng ID para wala na lang po tayong anuhan. Paliwanag ng DNR, inaga umano ang ID ng kanilang kawani, kaya ito binabawi sa video. Ngayon, pinag-aaralan na ng DNR at ng LGU kung magsasampa sila ng mga kaso laban sa ilang sangkot sa protesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Bilang na ang araw ng mga scalper o yung mga namamakyaw ng concert tickets para ibenta ng mas mahal. Nanawagan Senador Kiko Pangilinan na ipasa na ang anti-ticket scalping bill. Nag-ugat yan sa mga ulat ng reselling para sa BTS concert tickets.
Grabe raw kumita ang mga scalper. Mula sa 25,000 pesos na original price ng VIP, binibenta nila yan sa halagang 90,000 pesos. Sa ilalim ng naturang panukala, pananaguti ng mga scalper. May multa itong 100,000 hanggang 500,000 pesos. Posible rin silang makulong ng 6 na buwan hanggang 3 buwan. Showbiz tonight na tayo. Nanakawan ng cellphone ang cosplayer na si Myrtle Sarosa. Sa Facebook post ni Myrtle, nawala raw ang cellphone niya habang nasa isang anime event nitong Sabado sa Pasay. Nag-alok pa siya ng 30,000 pesos na reward. Nang tawagan niya ang kanyang phone, sinagot daw ito ng isang babae. Pero humingi raw ito ng mas malaking ransom. From Pasay, na-track at sinundan nila ang kanyang phone na umabot ng Fairview. Hanggang sa hindi na raw nila ito makontak. Sa kabila niyan, umaasa pa rin si Myrtle na may mabuting taong magbabalik sa kanyang phone. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa helicopter crash ang American singer na si Oliver Tree at 5 iba pa sa Brazil. Nasa pool sa CCTV ang aktwal na pagbagsak ng helicopter sa isang parking lot. Nasunog ang mga nakaparada roong sasakyan. Inaalam pa ang sanhi ng helicopter crash. Nasawi si Oliver sa edad na 32. Nakilala siya sa mga kanta niyang When I'm Down, Life Goes On at Miss You. Bukod kay Oliver, kasama rin sa namatay ang Argentinian YouTuber na si Gaspi. Spotted in one frame ang two main pop girlies na sina Katy Perry and Blackpink Lisa. Nagyakapan at nag-usap sila sa backstage ng opening ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa United States. Perform ni Lisa ang kantang Goals with Brazilian singer na si Anitta at Nigerian artist na si Rema. Performer din dyan si Katy. Pinusuan naman ng kanilang fans ang interaction ni na Katy at Lisa. Susunod, wrestler na si John Cena na pa-fanboy kay Teach You a Lesson star Kim Muyol. Mapapanood na ba siya sa Season 2? At pusa pang Best Supporting Actor ang datingan sa Romeo and Juliet. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakanood na ba ang lahat ng Teach You a Lesson? Napa-fanboy na dyan ang retired wrestler na si John Cena. Nag-post sa IG ang WWE legend na picture ni Kim Muyol na bida sa Teach You a Lesson. Comment ni Muyol, "Now you can see me." Kinilig din daw ang aktor nang malamang fan ng show si John Cena. Gusto rin daw niya makasama ang wrestler sa serye kung sakaling magkaroon ito ng Season 2. Number 1 ngayon sa Netflix ang Teach You a Lesson. Eto pang isang Korean superstar, si Ji Chang-wook, hinalikan ng Pinoy chef sa Kumusta Resto. Bumisita rin dyan ang A Secret in Prague actor na si Mark Ian Garcia. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Maybe because running strong ang Pinoy pop-up resto na Kamusta sa South Korea. Siyempre, dahil yan sa strong bond din ng Team Kamusta. May pakis pa nga si Chef JP sa ating Kumusta Opa na si Ji Chang-wook. I'm not gay, I'm married.
Food-wise, abay, pasado sa panlasa ng Korean customers ang lutuing Pinoy. Ang isang ang ito, napakantaba. Because the foods make me feel so many great things. Yeah. And because it tastes so colorful and it has a lot of variety of taste. It reminds me of the song Over the Rainbow. Wow! Somewhere over the rainbow, way up high. Pero syempre, gaya ng ibang restaurant, kung may good days, meron din namang sablay days. Can you cancel the fish? You want to cancel the fish? Yes, because it takes so long. Okay. Again, I am so sorry. But Chef JP is always ready para magbigay ng encouraging words to boost the team. May ibang trip nga lang itong si RC Munoz eh. You did a great job and Thank you. Baka maiyak ako Hindi, totoo, you did amazing. My gosh. And I like it that you never give up. You're always like, no, let me figure it out. Chef, kailan mo ako tuwing naiiyak ako bigla. Nababaliw na ako sa'yo. Ay naku ka RC! Yes, very much Pinoy yan. Si kapatid star Mark Ian na mula sa A Secret and Prague ay dumayo pa nga sa South Korea para lang matikman ang menu ng kamusta. By far the best sinigang na na-try ko bukod sa sinigang ng mama ko. Sarap! Hands down sa Team Kamusta! Abangan pa ang mas marami pang eksena sa first ever culinary reality show na Kamusta every weekend sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para po sa ating pabaong Pampa-Good Night, ang Romeo and Juliet sa Turkey naging Romeo, pasensya na po, and Juliet. Isang pusa kasi ang umeksena sa entablado. Kinalmot ng pusang yan ang ulo ni Romeo sa final scene. Siyempre, hindi yan kasama sa script. Sakto pang nagpatay-patay ng aktor. O eto pa, nang magsayawan ng performance, abay umakyat naman ang pusa sa props. Agaw eksena talaga, kaya siya na raw ang best supporting actor. Gusto mo yung kinutuhan niya yung si Romeo. Butin lang, yan lang ginawa niya. Biro mo kung jumingle yung pusa. Grabe naman. Oh, yeah. For ano, di Malala ba? naman yan, di ba? Kaya importante sa mga ganyang theater, dapat may aso. Para lagi may gawin ang grabe ka. Hindi nagabulan sila sa stage. Parang mas magulo yun, Mas magulo yun. Hala, sige. Okay, goodbye na Monday. Yan po ang 30 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapalit sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Adlingao, walang iwanan, Frontline Tonight.